Ito yung old tree na anunang bodies. Yan. Ito yung puno niya. Malaki to. Yan. So, tingnan natin ang compass direction. Yan siya. East doon, west dito. Dito ka magtataka kasi may nakaukit na jar type. Pitan ko 10 feet galing sa puno. Yan. Ito siya. Ba? Murag lampara po doy. Okay. Alam nyo bakit hindi natabunan ng balat ng puno? Dahil pag carve nito, pag carve nila ay nilagyan ng chemicals para hindi masisira. Kaya yung balat ng puno hindi na siya makapenetrate dito kasi chemicalized to eh. Yan. Isa, dalawang dangkal ang taas. Yan siya. Okay? So, tsaka parang ibon din parang may tuka eh. Oh, pero jar talaga siya ang forma niya. Ano? Oh, baka may laman to. Pero actually ang main deposit nito nasa baba. Ano? Sloping. Diyan titirahin. Yan. Mag-ubob siya. Nadunot na ni sa katagal ng panahon. Anunang tree ito? Century tree. Ganda pagka-ukit talaga. Yan. Nak 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 nak. Pero naka-attach siya eh. So, dito natin tuklapin. Yun. Tuklap na. Yan. Yan, naglabasan. Naglabasan ang mga langgam. Okay. So, jar deposit under the tree. Yan. Tingnan natin ang puno. Yan. Dito may malaking ugat eh. Hindi tayo makahukay dito. Dito sa baba sa sloping. Papansin natin. Ito muna. Yan. Ito yung ugat niya. Yan. Yan naman sa kabila. Dito, walang ugat na dumiretso. Patusok siya. So, ang target natin na item sa ilalim mismo ng puno. So, dito natin dadaanin. Yan. Dito mismo. Open cut tayo. Then penetrate sa ilalim. Okay? So, yan lang buddies. Hopefully, may makadagdag ng ideas itong sikreto ng puno na may nakaukit na chemicalized jar type surface trail marker sa puno. Ayan. Thank you for watching. Bansay. May tabas to. Ayan. Ayan. Then dito naka-crack. Ayan. Matibay ito. At nandito siya sa tuktok ng bundok. Ito sa harapan niya. Ito yung mga titirahin dahil on the spot ito. Kasi nakapatong na siya eh. Nakapatong siya sa bato. Ayan. Ito yung likuran niya. Ayan. Ito pinatungan. So on the spot ang item nito. Yan. Sa ilalim mismo nito. So ibig sabihin, pag huhukayin ay gawa ng framing, opening na kwadrado. Then diretso sa target items below. Yan. Pagbasta natin mabuti. Yan. Pagong na pagong talaga ang itsura.
Yan. Dito tayo sa tuktok ng bundok. Ayan. Sloping area yan dyan. Dito, pakyat. Dito si Pagong. Kabila naman ay pampang na. Yan. Sapa. Ayan. Pampang dyan. Okay. Balik tayo kay Pagong. Tabas. So ito yung surface trail marker na pang direct under. Ang turtle ay nangingitlog. May tamago sa ilalim. So hopefully may natutunan tayo sa mga marker na ito. Thank you for watching. Bansai Buddies. Konnichiwa Buddies, this is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa isang actual remapping session sa mga kaibigan natin dito sa isang area na previously Japanese World War II camp. Itong area malaki, masyadong malaki Buddies. At ang terrain dito kung titingnan natin, ayan, naka-sloping, very slope, 45 degrees. Sa kabila naman, dito ang malaking sapa. Okay? At itong tinatayuan namin na tinitrenching natin, tinitest dig, ito yung pinaglagyan ng on the spot marker na ipapakita ko rin sa inyo sa video na ito. Kasi ginasag na namin kasi on the spot nga siya. Isang turtle marker. Then, ito ang east side. Then sa west side, may puno ng century tree na may ukit na jar. Inuukit talaga ang jar andyan makikita din yun sa video. So ang orientation nito, itong area na anong tawag nito, pag ganun? Buko-buko. 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 Naka east to west alignment. Yan. Galing dyan kang Black Phantom. Diyan sisikat ang araw sa likod niya. Then doon sa west side naman ay yun ang tinatawag natin na ano puno yun? Anunang. Puno ng anunang na century tree na may direct underload din sa ilalim ng puno. Kasi nga ang marker ay jar na inuukit na chemicalized sa 10 feet above from the base of the puno. Okay. So kasama natin ngayon at nagpapasalamat tayo sa mga tropa natin dito, ang Team Kadi. Bansai Team Kadi. Bansai! Okay. Di kasama natin si mga tropa natin, si Pari Dudes, si Kuya, okay? Si Black Phantom. Marami pa tayo, ang iba nag-relax lang. Okay, so hindi natin ipakita ang mga mukha ng mga katropa natin para for security purposes. Okay, yan palagi ang protocol natin Buddies. What you see, what you hear, live it here. Pero ipapakita lang namin ang remapping. Okay? So, ibig sabihin, itong hinuhukay ay on the spot marker dahil turtle nga ang marker. So, binasa na namin. Pero sa may video clip ako na kasunod dito na isang buong turtle to siya na nakapatong sa bato. So, may letter T sa gilid na Kojiki stroke. Ibig sabihin, direct under. Okay. Then ang likod niya ay parang tamago. Ayan. So ito na ngayon ang hukay. So diretso tayo Buddies sa hukay natin ito. Kunti lang tinitrace natin kasi kinukuha natin si turtle nga Then pag hukay na natin, ang importante ay matingnan natin ang leering at ang mga primary markers. So ito may hint ako na ibibigay. Importante sa hukay ay may color coding na red. Ito. Tinatawag natin tong red tisa. Okay. 2, 3 yata to, no? Yan, no? Ito yung red tisa. Okay? So ibig sabihin nito, pang centering ito na color coding. Ito siya makasulat ito parang chalk. Hiram mo. Yan. Yan ang red tisa. Okay? Yan siya. So very important marker to kasi nagdala to ng color coding na
pang gitna. Tingnan nyo ang Japanese flag. Puti yan ang background. Sa gitna ay andyan ang the rising sun. Ula. So yan ang indication yan. Isa yan sa mga sikreto na ipaalam na natin sa lahat para may idea naman tayo. Okay. After nun si turtle, no, kinuha namin, ito na. Nakikita ang red tisa. Then itong very unusual bodies dahil very halatado na backfilled ang layering. Kasi pag hukay na, ito naglabasan. Tingnan nyo mga bato. Parang bago lang binasag, then tinambak, then hinukay natin ulit. Okay. Yan, ganito talaga ang forma niya. Mga basag-basag. Yan. Ito may medyo kukuro pa, medyo hard. Yan, yan ang shape. Heart shape. Yan. Ito siya. Kukuro type. Yan. Makinis. Ito mas mat. So dito to lahat sa ilalim. So, ibig sabihin, ang paghukay nila dati, ganito ang materialis na buo. Then, ito rin ang binabackfill nila. Binabalik sa hukay. Kaya makikita natin na backfilled spot talaga siya. Okay? So, sampulan natin. Sample ng layering. Para makita. Then, maluwang eh. May mga air holes ang hukay. Yan o. Kunti lang yung kinuha natin na hindi 5x5 kasi trenching pa to. Yan. Yan. Kitang-kita yan. Buo. Yan talaga siya. Hindi siya binasag natin. Basag siya. Daan siyang basag. Diyan sa ilalim. Umuuga-uga. Yan. Kunin natin yan para sample. Yan. Kita lang natin bodies. Yan. Gumagalaw-galaw. Kasi backfill nga ng mga broken stones saka lupa ang nakatabon. Yan. Sa actual test digging nito, test digging pala to, sa actual operation nito, i-5x5 na natin, kwadrado ang hukay para safety, wag pa ilalim. Medyo malaki yan bro, no? Makaya lang? Kaya. Si Limpyo Heosa, kay mag-shoutout muna ako. Okay? So, shoutout muna tayo buddies sa mga katropa natin. No? So, shoutout kay Prime Sonelp. Brother Prime Sonelp sa Quezon Province. Kumusta ang mga tropa natin dyan? Then, shoutout kay Brother Janax Agapay. Bro Janax, maraming salamat. Ang katropa natin na diehard sa team natin. Janax Agapay from Mulavi, Zamboanga del Sur. Siyempre, belated happy birthday Brother Axel, Team Kubi. Kina Sir Jan sa kina Dindin. Team Bagtik. Sir Postigo ka saka kay Ma'am Virginia. Okay. Maraming salamat. Then shout out kay Ilipi Toto. Ilipi Toto, kumusta? From Bulacan. Okay, shout out din sa Team Bulacan kina Sir Hector at Ma'am Ann. Okay. At shout out sa Team Marvel sa Capiz. So may operation ng Team Marvel natin sa Capiz. Kumusta kayo dyan bro? Hopefully okay lang ang project na ginagawa ngayon. Okay, then shout out kay Otol Kimso Takida. Then kay paring Chester Salinas, Rex Medalya, paring Rex Medalya at Team Dasok. Okay? And Team Dasok, kumusta kayong lahat diyan? Team Komando. Team Komando, kumusta Sir Kernel? Bro, Jojo, Balilahon. Brother Jojo Balilahon sa mga tropa natin sa Samal Island. Kumusta kayo Sir Roy, no? Diyan sa Samal. So, hopefully happy na. Sis Jing sa Hong Kong. Shout out kay Sister Jingjing, no? Nasa Hong Kong. Diyan sa Hong Kong. Salamat kayo. Salamat ma'am. Pagpalain ka ng Diyos. Okay, more blessings to come. Okay, ito nakuha na. Tingnan mo. Ang laki, no? Pansin nyo ba, des? Basag-basag. You know? Basag-basag. Okay. So makikita talaga na basag siya na binabalik. Kaya makinis dito. Yung pula is kwan lang, ilan-ilan lang oh. So, yan. So yan buddies ang mga ebidensya natin na disturb itong layer na to. Kasi kung natural siya, buong bato yan.
Ngayon, makita naman natin kinakat, may mga cut siya. So, ibig sabihin, ang turtle marker na ginagawa nating fulcrum point and benchmarker is nag-indicate ng direct under deposit. So, below or under na ang item dahil may Kojiki stroke siya na letter T nga ang turtle sa gilid. So, downward. So, ito nang nangyari. Puros talaga basag-basag. Kakaiba na kwan, site. Actually, may test dig din kami sa kabila. No? Hindi lang namin na vlog na. Pero ito, may kasama itong explanation dyan sa puno kasi may sikreto yung puno yan. At yung isa, yung turtle. Ito na ang explanation natin at ang actual na trenching. So hopefully may natutunan kayo buddies, and sa gusto magpatulong about remapping services, direct na kayo tawag kay Black Phantom, no? The Mix. So ito si Black Phantom, kasama natin ito palagi. Yan. Doon ka. Team Kadi. Team Kadi, maraming salamat. Bansay! Bansay! Okay. So, paki-check lang ng cellphone number buddies sa may mga gustong katanungan at mga inquiries, lahat-lahat. Direct lang tawag, no? Text or tawag. Heart na? Wow, sige, limpyo isa bro, kaya ato na ko nun. Okay. Ito yung number natin, contact number natin, 09977510-760. Ulitin ko, 09977510-760. Actually, andyan ito sa YouTube channel natin, nakapost din sa page natin, Treasure Hunting Evidences, official Facebook page natin, at Chris Sniper Team page. Victory, shout out. Okay, shout out Team Victory. Kumusta kayo? Romeo Base. Oh, Romeo Base. Romeo, Maraming salamat. salamat. Okay. Ito na ang pinakahintay natin. Lumabas na talaga ang kukuru marker or heart marker. Yan. Heart na heart talaga, bro. Kabila. Yan. Okay? Kakaiba. Kakaiba talaga. Basag-basag na heart. May kahoy? Ano siya? Palanas, no? Ay, batong buhi nga gibutang. Okay, so heart na heart sa bodies yan, no? Okay. Ayan. Bato kahoy. Heart good. So ito yung kukuro number. Lahit siya nga dig spot, bro. Kakaiba to. So ibig sabihin ng kukuro marker, wealth under net or wealth under. Salamat sa security team natin. Security team, maraming salamat. Yun yung mga ano natin, mga tropa. Okay. Okay, dito. Okay. Okay, so maraming salamat sa Team Kadi at maraming salamat sa mga subscribers at mga followers natin. Then belated Happy New Year, no? Belated na kasi January pa man, no? 2024 na tayo. Sa mga nag-success, congratulations. Then sa mga hindi pa nakakuha pero nagpatuloy, ay magpatuloy lang. Sipag at tiyaga, no? Patience and perseverance. Then lastly, mag-share tayo ng knowledge, magtulungan tayo ng mga treasure hunter dito sa buong Pilipinas para may mga ideas tayo sa actual safety protocol at safety procedure sa operation para everybody happy. Free lang itong yung mga YouTube. So yung YouTube videos natin free yan, mapanood nyo. May mga lesson ako dyan, may mga lecture. Yan ang sinishare namin na libre, no? Sa remapping, siyempre, remapping services, may kay Black Phantom na kayong magtanong sa mga pamamaraan natin kasi we are a private group, we are a private person, no? So yun na buddies, and hopefully this year to 2024 ay marami pang mga team na makaretrieve ng mga Japanese and Korean hidden loaded buried items dito sa Pilipinas. Okay, thank you for watching, and once again, this is Chris Sniper, kasama natin si Black Phantom, ang security team natin, ang Team Kadi. Bansay Team Kadi! Bansay! Salamat! Thank you! Sister Jingjing, salamat! Bansay! Shout out buddies! Kumusta buddy Raymond Soriano Lubo, buddy Ruel Labotiro sa Code 7 team, and buddy Sustento Marley from Zamboanga, Sibugay, Tungawan. Thank you for watching buddies, and Bansay!